Crunchy at crispy, isa na namang recipe pang negosyo. Gusto mo bang matutunan kung paano gumawa ng perfect banana chips na hindi matigas, hindi maalat at sakto ang tamis? Tara, ituturo ko sa inyo. Para sa banana chips, kailangan natin ng sobrang hilaw na saging. Bago natin balatan itong hilaw na saging, hugasan muna ng mabuti para matanggal ang dagta na dumidikit sa ating kamay. At syempre, para siguradong malinis, bago natin gawin yung ating banana chips. Sa isang bowl, maglagay tayo ng tubig at konting vinegar. Dito natin ilulublob yung mga saging na ating nabalatan. Ito ang pinaka-challenging na part, ang pagbabalat. Hilaw pa kasi kaya matigas. Pero parang sa buhay yan, minsan mahirap sa simula, pero kapag natiis mo, maluluto rin sa tamang pagkakataon. Ayan, balat-balat lang hanggang sa matapos. Kaya pala tayo dito naglagay ng white vinegar para maiwasan ang pangingitim at mapanatili ang magandang kulay ng saging. Nakakatulong din ito para mabawasan ang lagkit at dagta. Ito talaga ang sikreto para sa malutong na banana chips. Hiwain natin ng manipis ang ating saging gamit ang grater o kudkuran. So, depende na lang sa inyo kung gusto nyo pahaba yung inyong banana chips. Ipahiga nyo lang yung saging at kung gusto nyo naman bilog-bilog, ipatayo nyo lang yung saging sa kudkuran. Importanteng pantay-pantay ang inyong pagkudkod para pare-parehas sa o sabay-sabay itong maluto. Bago natin prituhin ang ating mga nahiwa na saging ay mag-mix muna tayo sa isang bowl ng 2 cups ng water, 1 cup ng sugar at 1 cup ng white vinegar. So ready na tayo para magprito. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng mantika. Kapag mainit na yung ating mantika, unti-unti na natin ilagay yung ating hiniwang saging. Para maiwasang magdikit-dikit ang ating saging, dapat pakonti-konti lang ang ating pagsalang. Kailangan talaga hindi siya dikit-dikit para malutong yung ating banana chips. Sa dami ng beses na gumawa ako ng banana chips, maraming beses na rin akong pumalpak. Nasubukan kong isa lang ng sabay-sabay yung aking banana chips. Ayun, nagdikit-dikit lang siya at nasubukan ko rin na medyo hinog na yung aking saging. Ayun naman, malata naman siya, hindi siya crispy. Pag malutong na yung ating piniprito na saging, ay pwede na natin ilagay yung ating sugar, water, at vinegar mixture. Kung gusto mo, sakto lang yung tamis, pwede ka maglagay ng 5 tablespoons ng mixture. Ay kung gusto mo naman medyo matamis siya, ayan, dagdagan mo na lang. Ako ginawa kong 8 tablespoon dito. Kapag naging golden brown na siya, ay pwede mo na siyang hanguin. Ganyan lang kasimple. Mula sa hilaw na saging, ngayon ay crispy banana chips na. Ganyan din ang buhay. Kahit gaano kahirap sa simula, kapag dumaan ka sa tamang proseso, magiging successful ka rin. Sa mga nagtataka kung bakit tayo naglagay ng vinegar sa ating sugar mixture, ito ay nakakatulong upang hindi maging sobrang tamis at pinipigilan din ang mabilis na paglasang luma sa ating mantika. Ayan mga ka-apron, ito na ang ating banana chips. Kapag naluto na ang ating banana chips, hayaan muna natin ito lumamig. Huwag nyo muna itong ipapak. Hayaan na muna natin matuyo yung mantika para mas malutong yung ating banana chips. Kung gusto nyo magsimula sa maliit na negosyo, ito na yun. Mura lang ang puhunan pero malaki ang balik. Kaya kung naghahanap ka na extra kita, mag-banana chips ka na rin. Sa 2.5 kilo ng saging ay nakagawa ako dito ng 7 packs na 300 grams. Sa mga nagtatanong kung paano pahabain ang shelf life ng ating banana chips, mas epektibo ang tamang pagpapatuyo. Dapat tuyong-tuyo ang mantika bago natin to ipapak. At dapat ang airtight packaging. Kaya kung gusto nyo pang matuto ng ibang simpleng negosyo na patok sa masa, i-follow nyo ang ating page. Sino rito ang gagawa ng banana chips? Comment yes kung ready ka na. Please like and follow Nanay channel.